Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,432 subscribers. Konti na lang tayo guys, ay mag-10,000 subscribers na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, ang pag-usapan po natin today ay dyan sa Caloocan City, no? Kasi po nagkaroon po ng survey, no? Ang SWS, kilala naman po natin ang SWS na talagang ano siya, no? Parang napagkakatiwalaan na survey firm ay talaga namang sabi nila ay nasa tamang liderato ang lungsod ng Caloocan at nananatili ang tiwala ng mga batang kangkalu kay Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan. Okay, kung ang majority ng batang kangkalu ay naniniwala at patuloy pa ring nagtitiwala kay Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan, ibig pong sabihin niyan ay wala po silang tiwala kay dating Senador Antonio Trillanes. Ito naman ang resulta ng Social Weather Station, SWS, na nagsasaad na malaki pa rin ang tiwala ng mga taga-Caloocan sa pamumuno ni Malapitan. Ayan, batay sa resulta ng SWS survey, 87% respondents ang sumang-ayon na nasa tamang landas ang lungsod. Gayon din ang 81% na pamumuno kumpara sa nakuhang porsyento ni dating Senador Antonio Trillanes IV na 15% lamang. Di po ba parang nakakahiya? From the national level ay tatakbo ka bilang mayor, tapos ganyan pa ang porsyento mo. Pero syempre, malayo pa naman ang eleksyon. Magkakaroon pa naman ng kampanya. Pero sana, sa ngayon pa lang, ay nakakalahati ka man lang o di kaya ay lamang na lamang ka. No? Ay alam nyo, may kahintulad dito ng mga nakaraang panahon. Ito po yung kay dating Senate President Ernesto Maceda. Tumakbo po bilang mayor ng Maynila, ngunit natalo po. No? Parang hindi yata bagay kasi ang mga national leaders na tumakbo bilang mayor ng iba't ibang mga lugar. Lalong-lalo na kung hindi ka naman talaga tumitira doon, di ba? Samantalang, maging ang mga kaalyado ni Malapitan sa team aksyon at malasakit ay nanatiling nangunguna laban sa mga kalabang kandidato. Lumitaw na si Vice Mayor Katrina T. Limsico na kaalyado ni Malapitan ay nakakuha ng 70% kumpara sa kalaban nitong si PJ Malonzo na may 20%. Tignan nyo, mas malaki pa ang porsyento ni PJ Malonzo kaysa kay dating Senador Antonio Trillanes. Pero ito si PJ Malonzo, anak po ito ni dating Mayor Malonzo. Talaga namang itong mga politikong ito ay nagtatry na maging relevant sa lungsod ng Caloocan, pero hindi po talaga, wala po talaga, ayaw po sa kanila ng mga taga Caloocan City. Sa mga kongresista naman, nangunguna si Congressman Oka Malapitan na dating mayor din ng Caloocan City sa District 1 na may 83% laban kay Reymas Lonzo na dating mayor. No? Parehas pala ito, battle of the former mayors, itong mga ito pala na may 11% lang sa District 2. Congressman Mitch Kahayon Uy, 64% laban kay dating Congressman Egay Irice. Ay, alam ko hindi na ito magkakampi si Egay Irice at saka si Senador Antonio Trillanes na may 33%, no? Ay, ibig sabihin, no, ang laki pa ng porsyento pala ni Congressman Egay Irice kumpara kay Senador Antonio Trillanes IV, no? At District 3 Congressman Dean Asisio, 94% laban kay Edwin Feliciano, no? Ayan, no. 3 distrito na po kasi, no, ang Caloocan City. Ang naturang porsyento ay indikasyon na kontento mga batang kangkalu sa pamamahala ni Malapitan kumpara naman sa mga politiko na lumalaban kay Malapitan, no, na sa pangunguna ni dating Senador Antonio Trillanes.
O, sige po ha, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po. Ha? Mag-iingat po kayo sa bagyo dahil nga po padating na dito sa bansang Pilipinas. Actually, nandito na po sa bansang Pilipinas. Alam niyo po ba bakit po malapit sa atin ang mga bagyo? Ha? Alam niyo po ba bakit ganon? Bakit po sunod-sunod ang mga bagyo dito sa bansang Pilipinas? Kahit hindi po nga tagbagyo, may mga bagyo. Bakit po kaya? Ano sa tingin niyo, no? Alam niyo po ba bakit? Sabihin niyo naman bakit? Bakit? Okay, alam niyo po ba bakit? Dahil nga po ang tawag ng mga bagyo, no, sa bansang Pilipinas ay par. Haha! Par, 'di ba? O, nalit nga ako par eh, 'di ba? Parang gano'n. Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.